Shalom. Shalom Aleichem. Okay. Ang pinagpalang araw ng Lunes, mga kapatid. This is the Preaching in the Wilderness series and the reading of our Catholic daily Gospel reading. And the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 4 verse 16 to 30. Glory to you, Lord. He came to Nazareth where he had grown up and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed the scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today the scripture passage is fulfilled in your hearing." And all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They also asked him, Isn't this the son of Joseph?" He said to them, "Surely you will quote me this proverb, 'Physician, cure yourself, and say, do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.' And he said, Amen, I say to you, no prophet accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was closed for 3.5 years, and a severe famine spread over the entire land. It was not to none of these that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath, in the land of Sidon. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But he passed through the midst of them and went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, dito sa Ebanghelyo, pinapakita ng Panginoon na siya yung katuparan ng inihula ni Isaias. Pero makita natin na itong mga tao ay hindi siya kilalanin. Di ba? Yung pagbanggit sa kanya na hindi ba ito anak ni Jose? So, how can he be, paano niya i-claim yung messianic prophecy, mga kapatid? Those are messianic prophecy na sa pagdating ng Mesiyas ay pag sinabing anointed is Messiah. A word na Hebrew sa Messiah is Messiah. So yung he has anointed me, sa Hebrew is Messiah. Sa Greek is Christos, diba? Ganon. And to bring glad tidings to the poor, he sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of the sight of the blind, to let the oppressed go free, and proclaim a year acceptable to the Lord. So, dumating ang Panginoong Jesucristo para magbigay siya ng kalayaan, pero makikita natin dito sa Ebanghelyo na ang usap-usap ng mga taong ito, ng mga Hudyong ito, lalo na nung sinabi ng Panginoon, ito'y natupad sa inyo habang nakikinig kayo. Di ba? Na itong messianic prophecy na inaangkin ng Panginoong Jesucristo na siya yung katuparan, ang sagot ng response itong mga tao. Sabi niyo, di ba ito anak ni Jose? Di ba? Sa atin, meron din ganun eh.
kapag hindi ka nila kilalanin, sino ba tong taong ito? 'Di ba? Kapag magpapakilala ka na, 'di ba? Sino bang taong ito? 'Di ba anak to ni Kuan? Lalo na kung ang tatay mo ay na-label na mahirap lang or na-label na halimbawa is lasenggo or basagulero, 'di ba? 'Di ba anak to ni Jose? Alam naman natin si San Jose ay isang karpentero. So nung binanggit ang pangalan ni San Jose ay ipinapakita na dinadown nila ang Panginoong Jesucristo. How can he claim that he is the fulfillment of messianic prophecy? Yun yung ibig sabihin niya kasi sabi niya, he anointed me. So siya yung pinapakilala niya yung sarili niya that he is the Messiah to come. Yet hindi siya tinatanggap, andun yung rejection. At ang sabi ng mga tao, di ba anak to ni Jose? Di ba? Alam naman natin at sa ibang part ng Ebanghelyo, di ba anak to ni Jose? Na karpintero? Oh, di ba? So, nire-reject nila. Di ba itong taong to sa salita to, kilala natin? Kilala natin tatay niya, kilala natin pamilya niya, kilala natin kung ano sila. So, hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoon Jesucristo. And then, lalo sila nagalit sa Panginoon kasi pinamukha sila sa kanila ng Panginoon na nung panahon ng tagutom, nung grabe na yung pagkakasala ng Israel, ay nanalangin si Elijah na hindi umulan at hindi umulan ng 3.5 years at nagkaroon ng tagutom. At dito sinasabi ng Panginoon, sinasaysay niya, ipinadala hindi sa alinmang mga balo or ipinadala si Elijah kundi doon sa balo ng Sarepta. Di ba yung balo na inutusan niya na maglutuan siya ng tinapay? Sabi nung balo, sabi niya, last na namin to na arena at gapatak na langis. Pagkatapos namin kainin ito ay na maghihintay na lang kami ng kamatayan. Wow. Sabi ni Elijah, sabi niya, sundin niyo ang sinasabi ko, gawin ninyo at hindi mauubusan ng langis at hindi mauubusan ng arena. Then, the miracle happened to that widow. At hindi nangyari doon sa mga Israelita. Why? Because of their lack of faith, because of the rejection of the Lord. Rejection nila sa Panginoon. Bakit? Nakapag-asawa ang hari na si Jezebel, di ba? Si Jezebel, inudyukan sila na sumamba sa ibang mga Diyos instead na sa Diyos na sa Diyos na nagpakilala sa kanila na maging tapat sila sa covenant. So instead, andun yung rejection. So ibig sabihin mga kapatid, God wanted us to be good. God wanted us to be delivered. Pero anong ginagawa natin? We are rejecting the Lord in our lives. Diba? So yun yung nangyari na hindi nakagawa ng himala ang Panginoon sa kanyang bayan. Kaya nga nagalit sila kasi sinaysay ng Panginoon. During those time, kumbaga parang sinasabi ng Panginoon, hindi na bago yung ginagawa niyo sa akin, that you are not accepting me. As I told you that I am the Messiah, I am the fulfillment of the Messianic prophecy ng Book of Isaiah. Hindi nila matanggap ang Panginoon Jesucristo. Parang sinasabi ng Panginoon, hindi na yan bago. Kasi si Elijah nung panahon ng tagutom, hindi siya pinadala sa mga Israelita, sa mga Hudyo na nangangailangan din. Pero ipinadala siya doon sa isang balo sa Sarepta. Then, nung panahon na maraming may sakit din at may ketong sa Israel, si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Bakit? Sila yung nagkaroon ng pananampalataya. Kasi di ba naniwala si Naaman sa kanyang alipin na na-captured na isang Hudyo. Sabi niya, kung dalihin niyo lamang ang master, pumunta siya sa propeta sa Israel, ay pagkagalingin siya. Pumunta nga siya, naniwala siya. Pero samantala itong mga Hudyo na ito, hindi tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Ay di ba, sinumbatan sila? Parang pinapamukha sa kanila, hindi na bago yung ginagawa niyo sa akin. You are not accepting me.
Nangyari na yan kay Elijah, nangyari na yan kay Elisha. Hindi na yan bago. Anong ginawa nila? Gusto nilang, nagalit sila. When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. Beri mo, ang i-quote na example ay hindi sila. Nagalit sila at gusto nilang ibulid ang Panginoong Jesucristo sa bangin at gusto mamatay. So dumating ang Panginoong Jesucristo, tayo din mga kapatid. Ang ebanghelyo na ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo noon, kundi ito rin ay para sa atin. God wanted us to be delivered from slavery, from the bondage of sin. Pero ang tanong is, tinatanggap ba natin siya na magiging tagapagpalaya sa atin? Or we continue to reject Him like these people? Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi sa John chapter 8:31 to 32, Jesus then said to those Jews who believe in Him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free." So, yun mga kapatid. Kung gusto natin ng kalayaan, kung gusto natin ng freedom from the bondage of sin, from blindness, from slavery, is kilalanin natin at tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Kasi sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, recovery, sight of the blind, and to proclaim a year acceptable to the Lord." So kung gusto natin ng freedom, kung gusto natin ng kalayaan, ang Panginoong Jesucristo ang ating kalayaan, ang ating kailangan. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang isa sa paraan na hindi natin parang unknowingly or maybe unconsciously hindi natin alam na nire-reject din natin ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba? Ito Catholic teachings to, official teachings ng Catholic Church. Lalo natin mga Katoliko. Isa sa paraan na nire-reject natin ang Panginoong Jesucristo if we are resorting sa tinatawag na ganito mga kapatid, sa Catechism of the Catholic Church 2116 to 2117, din ang yung ano niya, yung summary niya doon sa 2132. Basahin natin ha. Okay. Kasi importante ito rin yung paraan ng pagre-reject natin sa Panginoon. Hindi natin siya tinatanggap kasi nag-resort tayo na to believe sa ibang bagay na hindi dapat. Ito, sa Catechism of the Catholic Church 116, sabi dito, "All forms of divination are to be rejected, or recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil," yan, "the future," yun yung mga panghuhula na marami sa ating gumagawa, "consulting horoscopes," yan, baka nagbasa ka na ng horoscopes mo yan, "astrology," palm reading, "interpretation of omens," yan, interpretation of omens, yung mga, omens, yung panitain, yung mga, andlats, "the phenomena of clairvoyance and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone." 2117, CCC 2117, "All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring health," yan, mga mananawas, mga manggagamot, "are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone." Yan, mga witchcraft, yung mga pangkukulam, barang. Okay? "Or when they have recourse to the interventions of demons, wearing charm is reprehensible,
Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. So you see, yung kapag ginagawa natin ito mga kapatid, alam nyo ba na we are rejecting the Lord also? Kasi we are recoursing to other power. So, akala natin ng mga Hudyo lang nag-reject sa atin. Sa modern times natin, nireject din natin ang Panginoon kapag we are recoursing to other powers. We are recoursing to these things that God prohibits, that the Church teaches. Dito sa summary nitong CCC 2116 and 2117, dito sa Catechism of the Catholic Church 138, ano sabi dito? Superstition. Ito mga kapatid, mabigat ha. Ito yung pinaka-summary niya. Superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms in divination and magic. So, ang pag-describe dito is superstition is a departure from the worship of the true God. Okay? So, dire-reject natin ang Panginoon, pinapalitan natin. Kaya nga, every time na yung pananampalataya mo, haluan mo ng superstition, is parang sakang. Namamangka ka sa dalawang ilog. Diba? Parang sakang na maglakad. Yan ang tinatawag nila ng mga exorcist, yung syncretism. Di ba? Tingnan mo yung maraming mga sinasabing Katoliko kuno. May mga tindahan, especially may mga negosyo. Makikita mo, may pusa na, may palaka pa na merong mga coins, and then merong meron pang dragon, and then meron mang Santo Niño, pero ang Santo Niño, yung Santo Niño di swerte. Yung may Santo Niño na may mga barya-barya. Ginagawa nating lucky charm, pati yung Santo Niño. Actually, yung Santo Niño di swerte ay hindi yan aprobado ng simbahan. Pag hindi aprobado ng simbahan, mga kapatid, walang basbas yan. That can be used by the devil para makapasok sa buhay mo. Entry point ng demonyo yan sa buhay mo. Kahit magtanong ka sa mga exorcist, sa mga marurunong sa deliverance, si Brother Wendell Talibong, Father Jose Sequia, Father Jeff Quintela, Father Darwin Kitgano. Alam nila yan. Tanungin niyo sa mga exorcist, yung Santo Niño di Suerte ay hindi yan sa simbahan. Kahit sabihin mo Santo Niño, hindi yan santo, kundi ninyo lang, bata. Kasi Santo Niño, batang banal, it refers to our Lord Jesus Christ. Ang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo. Pero kung ang Santo Niño mo, ginagawa mong Santo Niño di Suerte, God is not a God of luck. God is a God of blessing. Pag sinabing swerte, it just happened by chance. Swerte, it happened by chance. Pero kung naniniwala ka sa blessings, ang blessings, ibig sabihin, there is a blesser. May origin yung blessings. May origin yung blessings. Yung swerte, it just happened by chance. So kung blessings, na-recognize natin yung blessings, we also recognize, dapat i-recognize din natin that there is a blesser. Yan, mga kapatid. Hindi pwede na, swerte to, swerte. No. That is syncretism. Labag yan sa official teachings of the church. Tandaan nyo, Catechism of the Catholic Church 2116, and then 2117, and then yung 2138.
Superstition leads you to a total departure of worship to a true God. So every time na ginagawa natin yun, akala mo, Katoliko pa yun na gawain? No, it's not. Yan, kapatid. Kaya yung mga bagay-bagay na yung mga pampaswerte na sinasabi nyo, nagiging doorway yon ng demonyo sa buhay nyo lalo. Naging opening. Kaya, sinasabi dito sa Ephesians chapter 4. Hanapin natin na Ephesians chapter 4 verse 27. Okay, sabi dito, do not leave room for the devil. Alam mo ba yung isang translation ng do not leave room for the devil? Alam mo sinasabi ng ibang translation? Sabi niya, do not give a foothold to the devil. So when we compromise our faith, we tend to do such things, ay binibigyan natin ng foothold, binibigyan natin ng ins ang demonyo sa buhay natin, binibigyan natin siya ng entry point. Kaya akala nyo, swerte ako ngayon kasi marami kang natatanggap na biyaya. Ngayon, saan mo i-attribute yung yung biyaya na natatanggap mo? Paano mo ngayon i-recognize ang Diyos? Kasi meron kang pinaniwalaan na swerte. Ay, swerte ako ngayon. Instead niya sasabihin mo, thanks God, I am blessed. Pag sinabing blessed ka, ibig sabihin, you recognize na may nag-bless sa'yo. Yung blesser. Hindi pwede na mag-stick ka lang dun sa blessing, but you are not recognizing the blesser. Ngayon, kung you are holding on sa mga pampaswerte, sa mga lucky charm, mabibigyan mo ba ng karangalan ng Diyos? Ano ang gagawin mo? Ay, maswerte talaga ako kasi may palaka ako, may pusa akong kumakaway na 2 kaway, may palaka ako na may coins, di ba? May iron hoop ako ng kabayo. So instead of recognizing that every good gifts comes from God, yun sinabi ka po ng second reading, di ba? Sa James chapter 1 verse 17, all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. So every good gift comes from God, hindi sa swerte. Kasi kung pananangan mo yan, pananghahawakan mo yan, na nanggaling yan sa swerte, hindi mo ma-recognize yung totoong pinanggagalingan nito. Hindi mo na ibibigay yung angkop na parangal na nararapat para sa nagbigay nito. Kasi iba yung kinikilala mo na naging source na ito, kundi yung mga swerte-swerte mo, yung pampaswerte mo. Tingnan nyo yung sinasabing Katoliko ko, no? Pero ang altar nila, tingnan nyo. Anong nakalagay sa mga altar nila? Di ba? Kung may image, may mga may mga sacramentals man dyan, o may mga religious items man dyan. Pero sa palibot naman nun is, andun naman yung mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Do you think malugod ang Panginoon? Do you think makikialam pa sa iyo ang Panginoon? Let us remember, ang Panginoon hindi siya makikialam sa atin kapag hindi natin siya iaalaw. Kumbaga, paano kanya pagharian kung may nakaluklok na diyang nauna sa puso mo? Paano niya pagharian ang bahay niyo kung meron ka nang iniluklok na iba diyan sa bahay niyo? Hindi pakialamero si Lord.
ino-honor niya yung free will natin. But the devil do not. Ang demonyo hindi na-honor ng demonyo yung free will natin. Pakialamero yan. Ang Diyos hindi kanya pakikialaman sa decision mo. Kung pipiliin mo yung demonyo, choice mo yun. Bibigyan ka ng kalayaan kung i-allow mo siya to give you the freedom. Pero kung hindi mo i-allow, katulad ng Ebanghelyo ngayon, na sinaysay ng Panginoon nung panahon ng tagutom, pinadala si Elijah doon sa balo sa Sarephat. Sa dami-dami may kitong sa panahon ng Israel, si Naaman pag taga-Syria ang gumaling. Anong ibig sabihin yan? Binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Kung gusto talaga natin ng freedom, then dapat tanggapin natin ang magpapalaya sa atin. Hindi natin i-compromise. Compromising kasi yun yung sabi mo, Kristiyano ka na, manampalataya ka na, Katoliko ka, pero may mga bagay-bagay ka pang inihalo sa pananampalataya mo. Ano ba talaga? So, maybe ina-remind tayo ngayon ni Lord, kung gusto mo ng kalayaan, gusto mo ng freedom, gusto mo ng deliverance, kailangan mo ako. Hindi yung, huwag na nating haluan na pa ng mga pampaswerte. Kasi yan mga kapatid, katulad ng binanggit ko sa iyo sa Isaiah chapter 4 verse 20, is Ephesians chapter 4 verse 27. Let us not give a foothold or let us not give an inch to the devil. Yung ginagawa natin, na kino-compromise natin yung ating pananampalataya, inahaluan natin ng mga pampaswerte, ng mga lucky charm, ng mga superstition ang buhay natin, yan ay pagtalikod natin sa Panginoon. Yan ay isang paraan ng rejection natin sa Panginoon. Katulad ng Ebanghelyo ngayon, nire-reject nila ang Panginoon. Tayo din, kapag ginagawa natin ang mga bagay na yan, nire-reject natin ang Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon hindi siya basta-bastang manghimasok sa buhay natin. Kaya nga yung sa Revelation chapter 3 verse 20, di ba? Ang description daw nung pinto na yun habang kumakatok ang Panginoon ay ang doorknob na sa loob. Ang doorknob ng puso natin is nasa loob. Kaya nga kumakatok ang Panginoon. Kasi kung meron siyang, kung pakialamero siya, or wala tayong freedom or free will, hindi na kailangan siyang kumatok. He just need to open it. Kasi creator niya naman tayo eh. Siya naman yung nagmamayari sa atin eh. Dapat hindi na sinabi yung ang Panginoon ay tumatayo sa pintuan at kumakatok at sino mang magbubukas sa kanya, papasok siya at kakain siyang kasama nila. Hindi na dapat kakatok ang Panginoon, but He is not. Revelation chapter 3 verse 20, He is standing at the door and knock. If anyone hear His voice and open the door, He will come with him and sup with him and dine with him. Ibig sabihin, it is our choice kung si Lord ba yung pipiliin natin na maging source ng ating blessings, source ng ating freedom, source ng ating deliverance, at hindi yung mga bagay-bagay na pinanghahawakan natin. So, maybe that is by now mga kapatid. Shalom, and may God continue to bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Salamat sa mga nag-like at sa mga nanood at sa mga nag-tap ng screen especially, or maging yung hindi man nag-tap ng screen yet, nanood sila sa atin. Amen. May God bless us all.